Dalamhati ang bumabalot po ngayon sa Hulosulu. Kasunod pa rin yan ang pambobomba sa katedral kahapon na ikinasawi ng nasa 20 katao. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, nandito nga tayo ngayon sa burol nitong ilan lamang sa mga napatay sa pagsabog ng kahapon dito sa Hulosulu. At alam mo, Connie, talaga namang tayo nga mismo kanina hindi natin alam kung paano natin i-approach itong mga kamag-anak nitong mga nasawi nga sa pagsabog. Ilan lamang sa mga nabiktima ay itong mag-asawa na nagsisimba lamang daw para sa 8 AM na mas kahapon dito nga sa cathedral. At nagulat nga lamang daw sila na nakarinig sila ng napakalakas na pagsabog. It's about to read na nga daw po yung second reader sa misa kahapon nang mangyari nga ito. Then few minutes after lamang ng unang pagsabog ay nakarinig na naman daw sila ng napakalakas muli na pangalawang pagsabog at pagkatapos yan, nagkagulo na raw yung mga tao at ang next na scenario na raw na nakita ay napakadami na ng duguan. Connie, na itala ang 20 patay, kabilang na dito ang 16 na civilian, rather 14 at saka 6 na mga uniform personnel. Hindi raw na alam ng mga na doon sa misa kahapon, kabilang na itong mga nakasurvive nga sa pagsabog kung saan actually nanggaling exactly yung pagsabog, pero ang isa daw ay sa loob at yung pangalawang pagsabog daw ay nanggaling na sa labas ng simbahan. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang damdamin na nararamdaman matapos ang pangyari na talagang nakakabigla raw. Ang isa nga na ating nakausap kanina, Connie, ay masaya-masaya pa raw sila, magkatabi pa sila sa misa kahapon, pero nakita na lamang daw niya ang kanyang asawa matapos ang pagsabog na may napakalaking sugat na sa leeg. Naisugod pa raw niya ito sa ospital pero tumagal lamang daw ito ng 20 minuto. Ang isa rin sa mga biktima na nasa 75 years old na, wala na daw buhay ng datna ng kanyang anak na doktor nang pumasok nga siya sa nangyaring pagsabog kahapon doon nga mismo sa area. Wala rin silang idea kung ano, saan nanggaling dahil wala naman daw silang napansin ng mga kahina-hinalang kilos o tao doon sa loob ng simbahan. Basta lahat na lamang daw nagkagulo at nagkagulatan. Connie, actually, nandito na rin sa mga oras na ito. In fact, kaninang umaga pa ang mga matataas na opisyal ng Department of National Defense, ang DILG, nandito rin ang Chief of Staff, though hindi natin nakita pa yung ibang opisyal na matataas ng PNP bukod doon sa hepe mismo ng CIDG na nandito para personal na i-oversee ang ginagawang investigasyon. As of this time, Connie, wala pa rin tayong nakukuhang formal and official na statement kung ano nga ba talaga ang motibo, sino ang mga nasa likod ng pagsabog. Pero ayon mismo dito kay Governor Abdulsakur Tan III, kay Governor Toto, matagal na raw sila talagang nakatanggap ng impormasyon na merong talagang banta ang Holo at specifically, cathedral nga daw ang target. Kaya nga daw, simula na makatanggap sila ng impormasyon ay talaga daw na hinigpitan na nila ang kanilang security. Pero, yun nga, nakalusot pa rin daw ito. Ayaw pang banggitin ni Governor kung ano ang nasa likod ng nangyaring pagsabog. Although, may mga suspect naman na daw na naaresto even before nangyari ang pagsabog dahil naka-encounter nga raw ito ng armed forces dito sa area. Pero gusto raw nilang makatiyak muna hanggat hindi natatapos ang investigasyon dahil gusto nila talaga na mahuli at managot ang gumawa nito. Dahil alam mo, Connie, ito rin talaga ang panawagan ng mga kaanak nito, mga nabiktima, na sana man daw ay pagbayaran, panagutan ng mga gumawa nito dahil wala naman daw silang kamalay-malay, wala naman daw silang kinalaman, or in short, wala naman daw silang kasalanan kung bakit pati raw sila ay madadamay. So pinapaubayan na nila sa mga otoridad ang masusing investigasyon ng sa gayon ay mabigyan naman sila ng hustisya. So hopefully, Connie, later makakuha na rin tayo ng update kung ano talaga ang naging sanhi ng pagsabog at inaantabayanan na rin natin ang pagdating nga dito ng Pangulo dahil alam natin na isa sa kanyang magiging pakay dito itong ang pagbisita dito sa burol at gayon din sa mga nasugatan. Connie. Yes, Marisol, yun nga ang itatanong ko, dahil nga pupunta nga dyan, nakatakdang pumunta ang Pangulong Digong. Ano ba ang mga gustong iparating ng ating mga namatayan dyan na pamilya? Alam mo, Connie, iisa lang naman talaga ang hiling nitong mga namatayan, hustisya. Kaya hilingin niya personally sa Pangulo na sana ay talagang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nitong mga inosente. Sabi nga nila, parang bakit kailangan targetin ang simbahan? Na wala naman daw silang mga kasalanan, nagdarasal lamang o na Sunday morning. So ang kanilang hihilingin daw ay sana man daw ay managot, mahuli kung sino man daw ang responsable sa mga ito. Ayaw daw nila na para lamang daw sabihing case closed o kumbaga para lamang daw may matukoy, may basta-basta na lang daw na ituturo. Gusto nila managot ang totoong may sala, Connie. Alright, maraming salamat, Marisol Abduraman.